Okay, magandang gabi at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay, mga kababayan ko at mga mahal kong mga kasama dito sa Kingdom Nation. Nandito na naman tayo para talakayin natin ang mga mainit-init pa na mga balita na ating nasagap ngayong araw na ito. Okay, so natapos na at nakita po natin yung sinasabi ni Madam Risa Hontiveros na pinagkakaabalahan niyang hiring-hiring sa Senado. Madam, ang inyong mga witness ay nakakaboring po. Bakit? Kasi puro balik-balik at saka halatadong binayaran mo, madam, ang kanilang mga salaysay. Okay? At saka, madam, yung mga witness natin, halatadong mga nagbabasa ng kanilang mga sasabihin. O di ba, madam? At saka tinatakpan mo pa yung mukha para hindi namin makilala. Kahit tinatakpan pa yung mukha, madam, kilalang kilala namin yung inyong mga witness. At alam namin kung ano yung mga record ng mga witness mo at alam namin kung ano mga credibility ng mga witness mo, madam. Parang mapapahiya ka yata dyan, madam, sa yung mga witness na pinagkukuha sa iba't ibang basura na pinagkukuha mo yung mga witness na yan, no? So, kaya nga natatawa kami, madam, sa lahat ng mga pinagsasabi ng iyong mga witness. Kasi ilan yung witness mo? Naghihintay po kami, madam, para i-invite mo rin kaming lahat dito, madam, para harapin namin yung mga witness mo, madam. So, hinihintay po namin yung invitation mo, madam, na kami rin haharap diyan sa mga witness na yan. So itong mga yung mga Ukrainian daw na nagtatakip pa ng mukha, hindi pa maipakita ang mukha, pero kilalang kilala, madam, na yung mga Ukrainian na yun, sunod-sunuran yun ni si Sir Bandari. Bakit, madam? Kasi nandito pa yan si Sir Bandari, gumagawa na yan dito ng mga plano, paano niya palitan si Pastor. Paano niya palitan si Pastor? Kaya nagko-convert na yan ng maraming mga uto-uto dito sa loob. Isang na-convert dyan, yung mga Ukrainian na nag-testify ka kanina, naggawa-gawa ng istorya. Di ba? Di ba ninyo nahalata? Nako, mga buplax lang ang mga viewer na hindi nakahalata sa mga sinungaling na mga witness mo, Madam Senadora. Kaya parang nai-stress ka, madam, no, sa mga witness mo, 'di ba? Kasi puro kasinungalingan at halatang nagsisinungaling talaga, no, madam. Tsaka yung Elias Amanda na sinabi mo kaninang witness. Naku, madam. Nakakadiri ang ginawa niyan dito, madam. Mayroon pa yang mga dito, mayroon pa yang mga ebidensya. Yung mga salaysay niya kanina na narinig namin, puro istorya yun, madam. At saka alam mo, madam, kung ikaw matalino ka, alam mo yung reaksyon ng isang babae na totoong ginawa ng ganun, mga madam. Alam mo, ma-discern mo at saka ano mo yung mga sinasabi niya kung totoo o hindi. Kung ako, gagawan ako ng gano'n na sinasabi niya, hindi gano'n ang reaction ko, madam, kung totoong ginawa yan sa akin. Hindi nyo ba yan? Hindi nyo ba yan na discern sa mga viewers, di ba? Nanluloko talaga kayo sa mga Pilipino. Ang inyong salaysay, ikaw alias Amanda, ang salaysay mo, puro bakak. Wag mo kaming, wag mo kaming anuhin, magsinungaling ka, wag sa amin. Kasi kilala ka namin kung anong mga pinagagawa mo dito sa alias Amanda. Alam namin kung anong pinagagawa mo dito sa JMC. Alam namin kung anong pinagawa. Mayroon pang maraming ebidensyang ipapakita. Kaya nga napaka-cheap naman kung dyan lang sa Senado. Dapat dalhin natin sa Supreme Court ang inyong mga reklamo, hindi sa Senado. Tingnan nyo, sa Senado nyo dinala, di ba, madam? One-sided ka, di ba? One-sided. Isa lang ang pinapakinggan mo. Tapos yun na agad, condemn mo ka agad, ganun agad. Hindi ka nag-i-interview kung totoo yung sinasabi ng mga witness mo?
At dami-dami niyang mga ebidensya dito sa loob, madam, sa mga pinagagawang kalaswaan niyan dito. Nako. Kaya mas maganda talaga pag sa sa korte talaga ba, sa Supreme Court talaga tayo magharap-harapan yung ang lahat ng mga witness, no? Doon ang pinakamaganda, hindi diyan sa inyong mga korte-korte. Kasi yung mga korte-korte ninyo diyan, madam, ano na yan nakaprogram na yan. Mautak ang mga Pilipino. Mautak kami sa gagawin ninyo. 'Di ba?